Amen? Amen. Now, sino sa inyo ang nagpasalamat sa Ginoo nga ara kita sa ministry sa Amen? Amen. Sino sa inyo ang nakaagi discourage sa ministry sa Amen? Amen. Sino siling na daw umuntak na kita mo sa ministry sa Amen? Amen. Sino sa inyo ang nakaagi sa gutom sa ministry sa Amen? Amen. Labi na sa atong ng mga IBC niya. Agyan ako na. Okay. Now, nakapila kita yung makaagi nga daw mauntak na kita sa ministry. Ang atong na tema, Bury My Heart in the Mission Field. Now, paano natin ma-apply? Ang ako nang main points nito, ang gusto lang ipa na kung paano kita magpabilin sa mission field. On how to stay on the mission field. How to stay in the mission field. Ang akong gusto ipapasulat. Tanan kita ng mga alaga sa Ginoo. Okay. Kung diin ka man sa bindukan sa Ginoo, sa kitawa, ang unang lugar na kung di kita mapalambot. Amen? At sa lugar yung butang ka sa Ginoo, dito madistingan sa Ginoo ang ating mapagtuo. Okay? Kung si Abraham nakaagi sa gutom, kita ang mga alagad sa Diyos, nakaagi man kita siya. Nagyan pa nato na. Pero dira kung balaan ako nga ang Ginoo nagaprovide, kinaagyan mga wala kita. Hindi ba? So now, ano yung una ko? Kung paano kita magpabilin sa ministry. How to stay in the mission. Okay, number one. Recall God's plan and purpose. Okay? Recall God's plan and purpose. Ang Ginoo may mga plano sa kabuhi natin. Kita may plano kita, kaglain man ang plano sa Diyos. Pero ang plano sa Diyos mas maayos sa plano na ito. Amen? So, kung naarag ka sa ministry, nag-start ka sa ministry, sa lugar ako sa Ginoo gitawag, kung mag-abot ang panahon nga daw ma-discourage ka na, i-recall lang ang plano sa Ginoo. May plano sa Ginoo nga ara kita na. Amen? Anong plano ang Diyos nga ara kita na? Gintawag ka sa ministry, nagtuman ka sa panawagan sa Diyos sa kabuhi. Kag bala nato na tinutuyo. Kung nga ang ara man kita na sa silang lugar. Amen. Sang una, nag-graduate ako sa 1997. Kagtapos, ang ako nga desire magpastor ko sa bukid lang. Wala ako'y naguna-una na makalakat siya sa Africa. Because ang ako muna-una sa una, nga ang tawag ko sa Ginoo nga maglakat sa ibang pungso. Ang lang itong mga sikat yung mga pastor ko mga maala. Kaya nga ako muna-una, sirado. Para lang ito siya, hindi para sa ako. Although nga ako nga tagipusoon, gusto ko lang yung paggamit sa Ginoo. Tama na. Diyan sa bukid lang, basta magamit ko sa Ginoo, kaya na. So, karon, sige ko, hindi, why ko yasang ano nga magpa-puntot sa di na ko yasang magpalakat sa Corpus mula. Iban nga pastor ko mangkot sa akon sa niya, sa bilog mo nga isip, nagula-una ka man magpaplikasyon ko. Kaya siling ko, iban lang ko tapos siling mo. Kaya hindi ka tanaw na kung sa una ako, kawalan yung mga akong personal. Pero hindi ka limayo. Limayo matanaw ko ikaw dito. Limayo. And I do believe that if God wants someone to do something for him, He will make a way for him to do it. Amen. Ang IBC sa tunang time, napangamuyo sila magpadala sa missionary sa South Africa, kasi kita ginapamuyuan. Mr. Milito niya, nagkatugin ito sa may kanawiya. May pastor, ang ako nga sila pangamuyo, may magkatulog sa South Africa. Sige po, sir, kung ako, hindi ko magkatulog. Naman, number one. Sir, I don't know how to speak English. Wow. Up to this time, I'm still struggling. Amen. That's why, from the beginning to the end, you cannot hear me speak English. Amo kita number one mga problema. So, ang ginpangayo ko sa Ginoo, siguro, kung ako ginpanang gusto mo nga maglakat sa South Africa, una, tagaya ko sa mensahe ng matchayos kung malakat.
Ang ginaging pangawag personal. Nag-attend ako sa mission conference sa may Kalinog 2002. Ang nagwali si Pastor Charlie West, ang pastor sa Bacolod. Ang ginwali niya si David Sigulaya. Di ba lang naman ang istorya ni David Sigulaya? Samtang gawali si Pastor Charlie West kabuhay ni David Sigulaya. Siling ni Pastor Charlie West, David killed Goliath not because of his ability, not because of who he is, not because of his practices, because he used to watch the sheep. He was a shepherd, but he killed Goliath because of God's power in his life. Because David said, "You Goliath, you came with your spear and with your sword, but me, I have come in the name of the Lord." Why? Si Pastor Charles, sinabi ng mga Brazilian, kamay-gamay naman ito, bata pa dito. Inahikaya naman lugar yung Goliath. Anong pagtanaw mo sa ako? Idok, madalaan mo lang ako sa mistake. Hikahikayan ka pa. Pero, bisan kung ano bukon mo ang tao, kung ang gahon sa diwara saya, hindi ka magmadaragon. Daw, bisan gamay daw. Kaya naman, ang gahon mo sa diwara saya. So, hindi niya si Goliath. Isa lang kabato, tumbada yun. Isa lang. Samtang ka pamati ko. Daw ako pinag-inihigo ko siya ako. Daw ako pinag-inihigo. So may kanong story siya during the invitation. I look forward. Say, Lord, if you want me to go to Zambia, Africa, it is my life. I will go. But later on I realized, I said, Lord, I commit myself only to go to South Africa. But how can I communicate with those people in Zambia? How can I communicate to them? Big question again. Paano mo sila isuya? Hindi mo paano mag-English. Nagpatiga ako sa tigil-pusogon ko. Siguro, hindi ko magata. Pila pa katuwig after nag-surrender ko. Pila pa katuwig. Siguro, hindi ko magata. Amen. Tapos, masakit. Kung may plano ang Ginoo kay mo sa kapulitan, kaya hindi kita magtuman. Kita niya masakitan. Amen. At yung gusto kayo pa rin sa IBC. Wala kami dito ulit sa Aliway. Diretso kami sa ospital. Si Dandan nga nga paglamulang graduate sa IBC. Gamay lang kita napatay. Huwag na sila nagbisita sa ospital. Kaya ano lang matapalong sa ospital. Si Pastor ni Arasan Luhay. Siya lang isa naganto. Kita nga ang isang 500. Ang among pagkaon ni Isis. Kung ano isa lang krasyon. Amo na itong anamong kanon. Nagabot si Pastor Nick. Sige, Pastor. Basta inyo may gusto, ginong napahimo sa inyo. Gana nagamunig ako. Yung kami nakapatigala sa kipuso. Pag umuyuyabin, sa sinang gabi, nagbuhong ko sa kinuko. Sige mo, Lord. Una-una dito sa mapatay. Kaya nagapatiga ako sa kagalingon ko, hindi ko maglakat. Pinadlok ko. Ayaw ha, malakat ka. Kasi nga ang gabi, 2 ka bata na patay kung paano ng ganda mo. Pneumonia ang sakit ni Danda. Kinapasuhan na lang ito. Sabi ko, may istorya ng kayo si Danda. Si Lord, sige. Malakat ka. Hindi. Sa grasya sa Ginoo, nagkakatlo ka nila sa Africa. Lugar mo, wala kitiyawan mo. Wala kaya kaagis. Wala kaya kaagis. Lakat sa kuling na puso. Sa maglakaw sa una sa Manila, nagdala pa ko isang mapa. Wala kumuya sa inyo. Taga-bukit na. Nagkahalo ko sa pula ko sa panpanuno. Huwag mo yung kuya. Huwag mo kumuya. Huwag ko sa pinapusan. Kaya mo man ang kamaturan. Ano ikaw ya ako? Amen. At masakit pa. Mag-deputation. Tulukod ka sa tao ulit sa tigil ka sa ulo. Kaya medyo ginimok ni Kulay, tsaka ginimok sa kaibigan.
sa kasama. Pero, tanawon na ko, damo na ka-discourage ko ulit pa dahil. Kung may tao na pagkanubo sa inyo, just recall God's plan and purpose. Hindi sila ang nagtawag sa inyo, kundi ang Diyos na naghatag sa panawagan sa inyo na buhay. Hindi sila. So, recall God's plan and purpose. Rely on God's power. Ready na po ng presentation niyo, ma'am? Sampai habis. Si kita ko lang sige lang po istorya para makita niyo ang usual pasabisyon sa sampai habis. Sa mga pastors ng RP, sa mga churches ng RP, dahil mo nga salamat sa inyong pagbahin sa inyo sa Province sa Africa. Kung ano ninyo makita, tungkol sa ginisip na sige. Amo na rin ang umpisa sa puno sa kapit. Tinan sa tunga, amo na si Daniel, yung asawa sa batay Pastor Mario Supong. Siya nang unang nabaptize. Grade 7 pa lang siya. Ang hindi naka-blue, ang naka-short, ako na. Daw parehas lang siya kabataan. Ako. Ano na? After 1 year, i-celebrate na naman na anniversary celebration. Ako nang lupa, bin baka nato after a year. Kami nag-mold sa bricks. Bukod sa mga membro. Ako kabalo. Kabalo mga membro. Dahil kami katipon, ako pa na ako simbahan sa nagkato sa pastor dyan na bahas dito. Pero kami katipon. Ako magulang, pasak naman gano'n sa sunod. Tapos, kasi sa bukita, ang nakapula itong babaw, na ako man nagkapon. Na nagkapangulit kong babaw. Tapos na, ina 2014 na. Ako nang invent na itong una. Samtang nag-apply pa sa permanent restriction. So, ini mga membro, ini nagapulik sa among builder. Para kamay-kamay lang among bayan. So, official na sa pining nasa building, git pala naging patintog na. Nag-invite yung tao. So, hindi ko pa nang membro kayo mga bisita. Ini niya, amo niyang bago na ito ng Bishop sa luwas sa unang simbahan. Napayin na sumpa. Mga 4 ka oras ang biyahe na sa unang na Diyos pagkakita sa ining si Pati Emmanuel, mag-graduate rin sa atong University, siya sumunod din sa ikaduha. Duwa na sa dito. So, amo natin na meeting place sa ikaduha itong nga misunod. Sa puntay, inang aras tunga, minagtundos, mga candidates sa spot sa baptism. Amo na yung mga kabataan niya, ito niya, tunduan.